Hi, this is Kudos Queen. So, babalikan natin yung mga nakaraang hearing about kay Tatay Digong. So, kung napapansin ninyo sa bawat hearing, maraming mga kababayan natin ang nagigising. Maraming mga kababayan natin na mga natutulog na mga supporter ni Tatay Digong na nagising na lang sa ginagawa nila kay Tatay Digong. At syempre ito, panoorin natin yung isang interpolation o pagku-question o pagtatanong about sa drug on war, sa mga nangyari sa drug on war and sa AG case yan. So ito nga, hindi ko kilala itong nagtatanong. So nababasa ko lang doon sa mga comment na singiwi daw ito. Ay, nagulat ako, sinong ngiwi? Ang alam ko kasi yung Pakinggan natin yung mga tanungan at banatan dito sa Quadcom. Tara, Ang nasa throw ay laging puro mahihirap dahil hindi nila afford ang mahusay na abogado. Which calls to mind yung mga biktima ng EJK na karamihan ay mahihirap. Kaya nga po marami nagsasabi that the war is a war poor. Since this morning, I was intently listening to the former president. At nung umaga po, during the first interpellation, nabanggit ninyo na kayo mismo ay nagugulat na sa dami ng at inutusan yung pero wala pang kaso laban sa inyo. Bakit po kaya ganun, Mr. Former President? Ewan ko, sir. Ikaw lang makasagot niya. Marami pong salamat for responding, Mr. Former President. I'll now go to my questions, beginning with, earlier, you have reiterated quite often that you will cooperate. Papayag po kayong maimbestiga at magpaimbestiga sa ICC. Is that right, Mr. President? Matagal ko na silang hinintay, sir. Ako nga ang lilipad na doon kung may pera lang. Sa totoo lang. Mr. Chair, Mr. Former President, the second question is, doon po sa investigasyon na ito sa ICC, papangalanan niyo po ba ang mga miyembro ng Davao Squad? Former President, yes? Ako yun, sir? Yes. Your response? Can you turn the mic on, please? Thank you. DDS? Sila lang nagawa ng Davao Squad. DDS means Davao Development System. That's the correct term. You are abusing the phrase to the detriment of my city. Wala na tuloy pumupunta doon. Still on the issue, Mr. Chair, willing po ba kayo na doon sa investigasyon na yon, sa ICC na pangalanan, ang mga biktima ng pagpatay sa Davao, ng DDS, however you call it, simula nung kayo ay mayor, hanggang sa kayo po ay maging presidente? Hindi ako gumagawa ng listahan, sir, kung sino ang namatay. You have to go to the register of, what's it? Civil Registrar. At sa, maybe sa police. Huwag ko sa akin, hindi ako bookkeeper ng, para sa mga tao. Next question, Mr. Chair, Mr. Former President, willing po ba kayo na doon sa investigation na yon magsalita tungkol sa paggamit nyo sa PNP bilang inyong squad through the reward system? Yes, I will answer questions about DDS, but I have never said that I am willing to admit the existence of DDS to kill people. In that investigation, Mr. Chair, Mr. Former President of the ICC, willing po ba kayong banggitin kung sino-sino ang nasa war watch list ng Malacanang at ng police? Magalit pa ako, sir, kung hindi nila gamitin. Totoo lang. I would be totally disappointed kung hindi nila gamitin yung listahan kung nasaan yan. And the people that they think could shed a light to the extrajudicial that happened in this country. Mr. Chair, Mr. Former President, dahil willing kayo magpaimbestiga, naniniwala po ba kayo na kayo ay entitled to due process? Natural. Mr. Chair, Mr. President, bilang akusado, naniniwala po ba kayo na you and your co-accused deserve a fair day in court? I am not an accused. And whoever you are pointing to as the other accused. So I cannot answer your question intelligently. Mr. Chair, for an intelligent answer to the question, perhaps I'd like to direct this question to Attorney Chel Jokno. Attorney Chel, ano po ang rights of the accused sa ICC?
parehas lang po sa mga karapatan ng isang akusado dito sa atin. The right to fair trial, the right to due process of law, the right to remain silent, the right against self-incrimination, the right to confront witnesses and cross-examine them. Halos magkatumbas po yan. So kung magkatumbas po, kasama po dito, Mr. Chair, Mr. Attorney Jokno, yung they are innocent until proven guilty. Yes, the presumption of innocence also, yes. Thank you very much, Attorney Jokno. I'd like to end this very quick round of questions with this short manifestation, a reflection perhaps. Medyo nakakabagabag po na yung mga biktima ng EJK ay hindi na-afford nung parehong treatment na makukuha ng mga kakasuhan at kinasuhan sa ICC. Hindi po ito in-afford sa lahat ng pinatukan, lahat ng nasa watchlist. Hindi man lang nakatapak sa korte, hindi nagkaroon ng fair day in court. Nahatulan agad at nahatulan ng guilty. Ito pong mga makakasuhan po, I'm not yet done, Mr. Former President, Mr. Chair. Napakaswerte po. Should the former President face the ICC na hindi niya mararanasan ito dahil makakaranas siya doon ng due process na ipinagkait sa mga biktima ng TOC at extrajudicial. That would be all, Mr. Chair. As promised, I will not consume my time. I will respond by saying, sir, that I'm waiting for the warrant of arrest of the ICC. At saan ba? Sa Hague ba yan? Hindi pa ako nakapunta doon. Libre yan. Baski nag-handcuff ako, I would be very willing to go there. Anytime. Totoo yan. Sa edad ko na ito, I'd rather spend my time. Maganda ang prisuhan doon, sir, komportable. Doon na lang ako magtapos ng buhay ko. Thank you very much, Congressman Sandanya. Nagtataka lang ako bakit yung mga tanong nila paulit-ulit, parang nakakatawa. Anong mga question yan? Kahit nga grade 3 kayang sagutin niya. Kung magtatanong lang naman sana, bigyan natin ng IQ. Bigyan natin ng, Diyos ko naman, nakakaloka. Kung napapansin niyo yung mga tanungan dito, no? Parang lahat ng mga tanong nila talagang pinufrop na nila na may nagawa na yung isang tao, no? Nakakatawa lang talaga. Hindi ko alam kung nag-i-enjoy lang ba sila sa pagtatanong o talagang pang sarili lang talaga nila yan. Kasi kung nakikita ninyo yung mga question niya, puro pagdidiin. Puro pagdidiin sa dating Pangulo. Nakakaloka mga be. Matutuwa ka sa mga tanong nila. Si tatay nga, napapansin mo parang tinuturoan niya pa, parang kinokorek niya pa nga yung mga nagtatanong sa kanya. 'Di ba? Tinatama pa ni Tatay Digong yung dapat itama. Kung ano yung dapat ibig sabihin ng question niya. Kung ako sa iyo, no, Ngiwi, ang gagawin mo na lang talaga, magparlor ka na lang. Kasi alam ko naman yung pinaglalaban ninyo. Pilit ninyong itinatama yung mga taong nang hindi maganda sa Pilipinas. Ipinagtatanggol ninyo yung mga taong gumawa ng mali. Bakit hindi ninyo isipin na ang ginagawa ni Tatay Digong ay para sa kabutihan natin? Bakit? Hindi ka na ba malayong gumala paggabi? Kasi natatakot ka baka ikaw yung matokhang? Yung problema. Kaya ayan, sa susunod na vlog ko, abangan nyo na lang. Kasi marami pa akong babalikan sa about sa hearing. Kasi ito talagang mga to, isa to sa mga dahilan kung bakit nagpupursige talaga silang i-impeach Inday Sara. No? Kahit alam naman natin na wala silang patutunguhan. Nakakatawa lang talaga, sobra.